Kung hindi ka kikilos ng maaga, pwedeng papalitan ng AI ang trabaho mo. Habang mabilis ang pagtakbo ng mundo, ganon din ang kabilis ang mga negosyo na gustong makasabay sa digital na mundong ating ginagalawan para magbigay ng mas mabilis, mas maganda at mas epektibong serbisyo sa kanilang mga customer. At ang isa sa mga mabilis na dumaraan sa pagbabago ay ang mga call center. Parami na parami ang mga kumpanyang tumatangkilik sa Artificial Intelligence o AI para patakbuhin ang kanilang mga kumpanya gamit ang mga chatbots, voice assistants, at automation para tugunan agad ang mga pangangailangan ng kanilang mga customer. Ito ang malaking tanong, darating ba ang panahong mawawala ang mga call center agents sa Pilipinas? At meron ako 5 dahilan kung bakit mapapalitan ng call center agents ng AI at meron ako 5 dahilan kung bakit hindi ito posible. May napanood ako sa balita na ang bagong kalaban ng Pilipinas ay isang AI sa industriya ng BPO. At ayon din sa balita, kailangan mag-upskill at reskill para hindi maiwanan ng mga competitors. At based sa research ng digitalmindsbpo.com, naunguna pa rin ang Pilipinas sa buong mundo pagdating sa BPO industry. At ito rin ang top preferred choice ng mga international companies. Kasunod lang natin ang India, Poland, Malaysia, at iba pa. Malakas naman ang call center dito sa Pilipinas at palaging hiring dito. Ang problema, palagi ring may umaalis. Bigyan ko kaya ng simple chart kung ano ba ang loob ng call center. Ang una sa listahan ay agent, support, kasunod ng support ay team lead, OM, SOM, at lastly, director. Dagdagan natin ng recruiters o talent acquisition. Punta tayo sa agents or lower tier ng operation. May kailangan kayo ma-meet na requirements, KPI o Key Performance Indicator. May tinatawag na AHT or kung gaano nyo katagal kausap or na-resolve ang isang call. DSAT and CSAT, yun ang 1 star at 5 star na isa-survey sa'yo ng customer. QA o Quality Assurance, kung pasok ba sa quality at sumusunod ka sa business protocol, yung call mo. Syempre kasama din ang attendance doon. At kung sales agent ka, meron kang quota. Kung meron ako hindi nasama, paki-comment na lang. Kadalasan sari-saring stress, trauma, mental health, at kung ano-anong pang mga experience mo sa loob ng call center. Minsan pa nga politika. Hindi kagaya ng AI, hindi nakakaramdam na kahit anong mental health or stress. Kung KPI naman ang usapan, hindi magpapahuli dyan ng AI dahil ang ibang kumpanya ay gumagamit na ng chatbot. Minsan pa nga ay conversational AI. May ibang companies na gumagamit na ng AI at yung iba naman hindi. Pero hindi mo rin kasi matatanggi na nakakapagpadali siya ng trabaho. Katulad na lang ng ibang recruiters na gumagamit na sila ng AI to interview o assessment para sa mga applicants. Katulad na lang ng iCore. Sabi ng iCore sa website nila, automated na ang shortlisting, efficiency, effective hiring, and ensuring the most suitable candidates move forward in a seamless recruitment journey. So kumbaga nakakatulong ang AI for filtering out unqualified candidates, saving time for both recruiters and applicant. Ang mas maganda dito, pwede mo i-custom ang pagtatanong ng AI sa applicant na specific lang sa jobs na ina-applyan nila. So ang trabaho na lang ng ibang recruiters ay magdesisyon kung pasok ba si applicant o hindi. Hindi lang ginagamit ang AI for recruitment, ginagamit din siya for production. Katulad na lang ng AI na Sanas. Tinatanggal ang Sanas ang accent ng mga agents at pagdagdag ng clarity sa pagsasalita. Hi, my name is Nicole Pascal and I'm from Nagaland and I've been working here for 2 years. Nicole and I'm from Nagaland and I've been working here for 2 years. Noong call center pa ako at ako'y tech support, meron akong call na hindi ko makakalimutan. After kong mag-opening spiel, pinatransfer niya na agad ako sa isang American agent o offshore kung tawagin. Siguro alam niya na kaagad na Pinoy ako dahil sa accent ko. At siguro may bad experience siya sa mga Pinoy agents. Para sa akin masakit yun kahit na capable akong tulungan siya at may sapat akong training para ma-resolve ang kanyang problema. Pero mas pinili niya matransfer sa American agent dahil lang sa accent. At kung lang sana sa AI ay meron na noong 2018 ay mape-prevent sana yung pangyayaring yun. Ang ibang BPO company dito sa Pinas ay gumagamit na ng Sanas app katulad na lang ng teleperformance. Pero habang padami na ng padami ang mga companies na gumagamit ng AI, may mga agents na nawawala na ng trabaho. Kagaya na lang na nakita ko sa subreddit. Noong una naging masaya pa sila sa paggamit ng AI dahil ito ay nakakatulong sa pagpapadali ng trabaho nila. Pero kalaunan tinanggal din sila at pinalitan ng AI. Kaya meron ako 5 dahilan dito kung bakit pwede mapalitan ng AI ang mga call center agents. At 5 dahilan naman kung bakit hindi ito posible. Unahin natin ang 5 dahilan kung bakit papalitan ng mga agents ng AI. Ang una ay 24/7 availability. Alam naman natin ang AI ay kayang mag-operate ng 7 days a week na walang pahinga.
Cost efficiency. Sa paggamit ng AI, ang isang chatbot ay kaya mag-multitask at sabay-sabay replyan ng daang-daang nakapending na customer problems. At karamihan na rin sa mga companies or kahit sa FB page ay gumagamit na rin ng chatbot para sa simpleng tanong ng customer. Consistency and responses. Isa sa mga key advantage ng AI is to deliver consistent solutions sa mga customer. Minsan ang agents ay inconsistent din. Kumbaga siya ang first touch ng ticket tapos nag-provide ng resolution pero mali pala. Kaya kapag tumawag ulit si customer, may possibility na galit ito agad. Ang tendency, pwede itong makaapekto sa metrics ng agent. Faster response time. At dahil AI o computer na ma-handle sa operation, may connection na rin yan sa knowledge base. Kaya makakapag-reply agad sila ng walang delay. At lastly, scalability. Ang kagandahan sa AI, kaya niyang sagutin lahat ng inquiries ng customer. During peak hours, kaya niyang ma-meet ang demand without needing to hire more agents. So kung ang mga recruiters ay gumagamit na ng mga AI for interview or assessment, why not sa operations? May tinatawag na conversational AI or minsan AI phone agents na para bang tao na talaga ang kausap mo. At mahirap na rin ma-differentiate kung totoo talaga yung kausap mo o hindi. Nagtry akong gumamit ng conversational AI at ito ang nangyari. Hi there, I'm a support technician from Laptop Care Solutions. I understand computer issues can be frustrating, but I'm here to help get things sorted out. To start, could you tell me what kind of laptop you're using, Windows or Mac? Windows. Thanks. And which version of Windows are you running, such as Windows 10 or Windows 11? Windows 11. Okay, thanks. And what seems to be the problem you're experiencing with your Windows 11 laptop? I have experiencing laggy and low latency. I see. So you're experiencing lag and low performance on your Windows 11 laptop. Is this happening all the time, or only when you're doing specific things, like gaming or running certain programs? May gumagamit na rin ito sa ibang bansa. But still, ang AI ay nag-i-improve day by day. Ang problema, kung ang mga tao ba ay nag-upskill. Kaya naman ito ang 5 dahilan kung bakit hindi mapapalitan ng AI ang mga agents. Lack of emotional intelligence. Ang AI ay hindi kaya mag-empathize. Lalo na kapag ang mga customer ay frustrated sa service or disappointed sa product. O marunong silang mag-create ng formal email or marunong silang mag-response kung anong problema. Pero kung ang AI ay hindi kaya mag-empathize at tanging tao lang ang kaya makagawa nun, huwag naman ganitong empathy. Because if you're not interested, I'll just give your slot to others, so someone else who wanna be in a better situation. When you are struggling right now, you don't want to put your family in a better situation. Lala pugi migalado. Ang AI ay hindi pa kaya mag-handle ng complex problem solving. Lalo na kung ang problema ng customer ay out of scope na ng knowledge base. Kaya nga may support pa rin sa operation. Kung ang Tier 1 agent ay hindi niya na kayang i-handle yung problema ng customer. Isa din sa mga hindi kayang gawin ng AI ay mag-personalized service. Minsan napapansin nyo na kapag may natatanggap kayong email, parang masyadong formal at walang empathy. Lalo na kung may abala o problema kayo sa mismong produkto. Iba pa rin pag galing sa tao. Cultural and language. Hindi pa kaya makadetect ang AI kung sarcasm si customer, frustrated, or funny. At hindi lang yun. Minsan may mga short words pa ang ibang customer na ginagamit. At baka magkalituhan lang at hindi ma-resolve ang problema. Paano kung ang agent ay nahihirapan intindihin ang accent ng isang customer? Pahirapan na nga si agent yon. Paano pa kaya sa AI? Trust and accountability. Kapag may problema, lalo na kung seryoso o emosyonal ang sitwasyon, mas gusto ng mga customer na makipag-usap sa totoong tao. Ang pakikipag-usap sa isang tao ay nagbibigay ng tiwala at malasakit na hindi pa kayang pantayan ng AI. Nakakagaan ng loob ang makausap ang isang agent at nakakaunawa sa sitwasyon ng customer. Balik tayo sa tanong. Darating ba ang panahon na mawawala na mga call center agents at papalitan ito ng mga AI? Possible pero hindi lahat. And at the same time, marami reason to embrace AI sa industriya ng BPO. Kasi kailangan talaga ng human intervention ng AI. Dahil hindi ito minsan mag-ooperate mag-isa. Pero ang totoo kasi hindi ito laban tungkol sa AI versus human. It's about AI working alongside humans, handling repetitive and high-volume tasks, while agents focus on what they do best, connecting with people. Dapat ang AI nakakagaan ng workload ng trabaho, hindi nakakatanggal ng trabaho. Maraming salamat at nakarating ka dito sa dulo ng video. Kung naging masaya ka sa video, please subscribe and like.